Hi guys! Welcome to Jekotech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go! Guys, welcome back again to my channel. Ano guys, meron tayong titingnan dito. Dahil ang ating mga kaibigan ay patuloy na nagme-message sa atin. Subukan ko raw mag-withdraw dito sa Stanbic, IBTC, Standard Bank, kung paying itong application na to. Kaya tayo po yung mag-withdraw ngayon para po tayo ma-update, para malaman natin kung paying itong application na to. Dahil itong application na to ay 2 days na, going 3 days na. Kaya samahan nyo ako guys, tayo mag-withdraw. Pero bago yan, baka naman di ko pa kayo friend sa YouTube. Please click the subscribe button and also the bell button para naman ma-notify ko kayo kung meron akong bagong video. And also share and like sa mga mahilig sa online. At sa mga nandyan na gusto magsuri, pwede rin mag-register, magsuri. Maganda nga yan, marami nagsusuri sa sari-saring application na lumalabas sa ating internet world. Again, dito commercial, hindi rin to promotion, hindi rin to advertisement. Sadya lamang sinusuri natin ang sari-saring application, platform, games na lumalabas minuminuto sa ating internet world. Kaya, let's go na! And guys, ito yung ating withdrawable balance ngayon. Ngayong June 8, 2024. So ngayon meron tayong 542 na pwedeng withdrawin. Pero basahin muna natin yung kanilang patakaran o rules ng withdrawal sa bandang baba. Yan, ang kanilang withdrawal time ay daily naman, 9 to 6. At ang single withdrawal ay between 150 to 49,999. So pala, ang minimum pala dito ay 150. At pwede tayong mag-withdraw. Sabi dito, you can only apply for withdrawal 1 times a day. Isang beses lang, hindi pala to only withdraw. So pasok naman tayo dyan. Dahil ang oras ngayon ay 9:52. At pasok din tayo dahil ang ating balanse ay lagpas ng 150. So sa mga nandyan na gusto mag-withdraw, be sure na nakalagay na po ang inyong GCash number. Dito po, ilalagay ang GCash number. Dito sa bank card, be sure na nakalagay na po ang inyong GCash dyan. So dito po sa bank card, be sure na nakalagay na po ang inyong GCash dyan bago kayo mag-withdraw. So nakalagay na po yung ating GCash dyan. So magwi-withdraw na po tayo. Yan, 542, lagay natin dito. Trade password, yung trade password, sineset din po yan. Usually 6 numbers po yan. Sa setting po yan sineset. Yan, tapos trade password. Yung trade passwords, yan po ay sineset sa setting para po yan ay ginagamit natin sa ating pag-withdraw. Usually 6 numbers po yan. At pili tayo ng bank, yung ating nilagay na GCash. So, kompleto na po tayo. So, pwede na natin click tong apply withdrawal. Sabi dito, the trade password is incorrect. So, hindi ko pa pala nalalagay yung ating trade password. Yan, dito sa trade password, click natin to. Yan, click natin tong send. Yan, automatic. Andyan na po yung ating code. Tapos maglagay tayo ng trade password. Wala pa pala akong trade password. So wala pa pala akong trade password. So maglagay na tayo ng 6 numbers. Yan, naglagay na ako. Click natin tong update trade password. Yan, successful na. Yan, mag-withdraw na tayo. Meron na tayong trade password. Yan, pili tayo ng bank. Yan, kompleto na. 542. Pero dito wala naman nakalagay dito na may bawas. Ay, meron pala, 8%. Meron pala itong bawas na 8%. So every time na mag-withdraw tayo, babawasan pa nila ng 8%. So, ibig sabihin yung 542 natin, babawasan pa ng 8%. So, okay na. So, click natin itong apply withdrawal. Yan, sabi dyan, application for withdrawal, success. Yan. So, successful na po yung withdrawal natin. Ang oras ngayon ay 9:56 ng June 8, 2024. So, ang ating balance ngayon ay 0 na. So, aantayin natin yan kung anong oras darating. Kung anong oras darating ay hindi natin alam, pero sana dumating agad ng mabilis para makita natin, makita nyo, makita natin lahat kung paying pa itong BTC o IBTC application. Minsan tinatawag na Standard Bank application, pero minsan tinatawag na Stanbic. So, standby lang tayo. Aantayin natin tapos dudugtong ko dito. And guys, dumating na yung ating winidraw dito sa Stanbic, IBTC, Standard Bank.
So, check natin yung ating account. Tapos punta tayo sa GCash para mabilang din natin kung gaano katagal natin na-receive yung ating withdraw. Let's go! So, ito yung ating withdraw, 542. Yan, withdrawal. Ang ating time ay 9:56 ng June 8, 2024. So, yung 542 na yan ay babawasan pa ng 8%. So, kwentahin natin. So, 542 times 0.08 or 8% equals. So, babawasan siya ng 43.36. Minus natin, 542 equals. Yan. Ang matitira na lang ay 498.64. So, check natin kung anong na-receive natin. Meron na-receive tayo sa GCash natin. Ito yung na-receive natin sa GCash natin, 9:59 today. 499. Yan, nakatanggap po tayo ng 499 today, 9:59 a.m. Check natin sa transaction history ng GCash. Transaction history ng GCash, naka-receive tayo June 8, 2024, 9:59 a.m. 499. So, ibig sabihin, ni-round off nila yung dapat ma-receive natin. Balikan natin ang ating account. Yan. Ang ating pong withdraw ay 542. Kinabenta natin. Ang dapat marireceive natin ay 498.64. Ni-round off nila dahil 0.64 na yan. Ginawang 499. So, na-receive natin 499. Ngayon, bilangin natin ilang minuto. So, ang ating withdrawal time is 9:56. Na-receive natin 9:59. So, 3 minutes. Yan. 3 minutes, na-receive po natin yung ating withdraw. So, paying pa siya. Okay? Paying pa itong Stanbic or IBTC or Standard Bank as of 9:59 ng June 8, 2024. Kaya kung meron kayong withdrawin, meron na kayong 150, withdrawin nyo na po. Withdraw ng withdraw. Huwag nyo na papatagalin. Huwag nyo na pong iipon-ipunin. Basta may 150, withdraw na po ng withdraw. Ayan, update na po tayo. At nasa sa inyo na yan. Ayan guys, nakita natin na kapag withdraw tayo, binawasan ng 8%, pero ni-round up. Guys, hindi naman ganyan. Hindi naman porket nakapag-withdraw tayo, ay nagmamadali naman kayo o dali-dali kayong mag-i-invest. Huwag ganyan. Mag-isip-isip din po muna. Think twice. Mag-search, magtanong-tanong bago mag-invest, and invest at your own risk. Invest what you can afford. Tulusyo lamang po sobrang pera ang ating invest. Huwag yung ating pakabuhayan, pabiling bigas, pabiling ulam, pan-tuition fee, at lalo-lalo na, huwag po tayong mangutang. At sa pampaalala, ganito mga application, minsan tumatagal, pero minsan sandaling-sandali lamang. Ang tansya ko dito sa application na to, tatagal ito mga 1 buwan o lagpas ng konti ng 1 buwan. Pag tumagal pa lalo, swerte na tayo. Kaya maging maingat sa ating pag-i-invest. At kung wala tayong pang-invest, kung may free, sa free na lang muna tayo. Kung may free, sa free na lang muna tayo. At sa pampaalala, ang ganito mga application, minsan tumatagal, pero minsan sandaling-sandali lamang. Kaya maging maingat sa ating pag-invest. Paring paalala, sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evils, is true this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Totoo po ito. Ang pera naman ay hindi masama. Yan ang ginagamit natin sa pang-araw-araw natin buhay, pambili ng bigas, ulam, sapatos at iba pa. Pero ang babala dito ay yung pag-ibig sa pera. Pag tayo po umibig na sa pera, maaari tayong makagawa ng sari-saring kasamaan. Yan po ang kinauugatan, yung ating pag-ibig sa pera. Kaya ito po ay isang babala. Dahil ang ating ibang mga kasama natin ay nawala na sa pananampalataya. Mas pinili nilang ibigin ang pera. Hindi na natin alam kung nasaan sila. Kaya pinag-iingat po tayo dito. Mag-iingat po tayo sa pag-ibig sa pera. Bye-bye. Ingat lagi sa pag-invest. Bye. At sa mga nandyan na gusto magsuri, ganito lang po ang pamamaraan. And guys, ito yung kanilang sign-up form or registration form ng Stanbic or IBTC or Standard Bank. So marami pong tawag sa kanila. Maglalagay lang tayo ng 3 bagay dito. Cellphone number, tapos password, tapos click natin tong send. Lalabas yung OTP dito. Hindi nyo na marireceive sa inyong cellphone. Automatic, papupunta dito yung OTP. Ganito lang. Yan. Pag kumpleto na yung dalawa na yan, click lang tong send.
Sabi SMS send successfully, lalabas yan dito. Ayan, meron agad na code. Click lang tong register now. Sabi yan, congratulations, registration successfully. Tapos mag-log in. Yan, ganyan lang. Click lang log in now. So, pwede tayo sumali sa Telegram group o Telegram channel para pa makita natin mga update. At pwede rin tayo makipagkwentuhan sa mga naririto sa application na to. So, dito makikita natin ang ating balanse. Ay 0. Wala. Okay, wala silang binibigay na libreng pera. Okay? Kailangan dito ay pinaghihirapan or mag-i-invest. Kaya check natin yung mga investment na inaalok nila. So ito yung mga investment na inaalok nila. So merong fixed fund, welfare fund, at activity funds. Activity fund, wala pa. So sa fixed fund, ang pinakamalit ay 150 ang puhunan. Ang revenue days niyan ay good for 30 days at ang daily income niyan ay 60 pesos. Kaya ang total income niyan ay 1.8. Pag naman 500, ganun din, 30 days, 210 naman po ang daily niyan. Pag naman 1K, 30 days din, 430 naman po ang everyday na kita. Pag naman po 2,500 or 2,500, 1,100 naman po ang daily niyan, 30 days din. Pag naman 5,500, 30 days din, 2,475 naman po ang daily. At marami pa pong iba. Tingnan naman natin sa welfare fund. Sa welfare fund, merong 150. 3 days lang po yan. Ang daily income niyan ay 120. Kikita ng 360. So, in 3 days, isabihin, bawi na tayo. Mayroon na tayong tubo pa. At dito nga sa 750, 3 days din. 450 ang everyday. 1,350 naman po ang daily. At pag naman dito sa 2,000, 3 days naman po ang maturity. And then, 1,300 naman po ang daily income niyan. Pag 4K, 3 days, 3 ang everyday, 9,600 po ang everyday. So, para makapag-invest dito, kailangan mag-recharge. So, click natin itong account. Yan, click natin itong recharge. Yan, may makakalagay na ang mga recharge dito. Pamili na lang tayo, 1,800. Yan, or 3,000. Click natin recharge now. Yan, mapupunta tayo sa GCash. Mag-login tayo. Click natin itong next. Yan, scan itong QR code. Tapos mag-transfer ng fund. Ayun, pag naka-transfer na, pwede na tayong mag-invest. Check natin ngayon ang magkano ang minimum withdrawal. So sa withdrawal, ang minimum ay 150 hanggang 49,999. Lalagyan na ito ng trade password at ilagay po ang bank card. Para mailagay yan, lagay muna natin dito sa ating setting. Click natin itong bank card. Lagay tayo ng Banko. Meron pilang Paymaya at GCash. GCash na lang, mas mabilis. Tapos lagay tayo ng holder's name at saka card number. Yan, ganyan lang kasimple. Click ng add bank card. Tapos maglagay tayo dito ng trade password. Click natin to. Yan, click natin tong send. Yan, meron tayong OTP. Maglagay tayo ng trade password at least 6 characters. Usually 6 numbers po. Yan, update trade password. Yan, successful na. At meron din sila ditong help center at info para malaman natin itong application na to. At pwede tayong mag-log out kung ayaw na natin sa application na to. Ayan guys, nakita natin itong Stanbic, IBTC, Standard Bank. Totoo naman, pwede tayo kumitas sa mga fund at mag-withdraw every day. Kaya lang, kailangan mag-invest. Invest na naman, investment. Guys, uli na naman paalala. Bago kayo mag-invest, think twice. Mag-search, magtanong-tanong bago mag-invest. And invest at your own risk. Invest what you can afford to lose. Wala mo po sobrang pera ang ating invest. Huwag yung ating pagkabawayan, pabili bigas, pabili ulam, tuition fee, at lalo-lalo na, huwag po tayong mangutang. At sa pampaalala, ganito mga application, minsan tumatagal, pero minsan sandaling-sandali lamang. Ang ganitong application, ang hula ko dito ay tatagal ito ng mga 29 to 30 days. Pag lumagpas dyan, swerte na tayo. Kaya maging maingat sa ating pag-i-invest. At kung wala tayong pang-invest, kung may free, sa free na lang muna tayo. At sa pampaalala, ang ganito mga application, minsan tumatagal, pero minsan sandaling-sandali lamang.
Kaya maging maingat sa ating pag-invest. Rin paalala, sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evils. Is true this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Totoo po ito. Ang pera naman ay hindi masama. Yan ang ginagamit natin sa pang-araw-araw natin buhay, pambili ng bigas, ulam, sapatos at iba pa. Pero ang babala dito ay yung pag-ibig sa pera. Pag tayo po umibig na sa pera, maaari tayong makagawa ng sari-saring kasamaan. Yan po ang kinauugatan, yung ating pag-ibig sa pera. Kaya ito po ay isang babala dahil ang ating ibang mga kasama natin ay nawala na sa pananampalataya. Mas pinili nilang ibigin ang pera. Hindi na natin alam kung nasaan sila. Kaya pinag-iingat po tayo dito. Mag-iingat po tayo sa pag-ibig sa pera. Bye-bye. Ingat lang sa pag-invest. Bye. Hi guys! Welcome to Jekatech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go!